bayan doon na naandoon. Nakita namin. Ganun ka-transparent ang Team Daddy Frankie. Ganun po ka-transparent ang isang Daddy Frankie. Na kung tutusin naman talaga, sisirain mo pangalan mo sa halagang 20 mil, 50 mil. Diba? Kahit pa sabihin natin 100,000, pagpapalit mo yung kredibilidad mo para dyan sa mga perang ganyan, di siguro. Diba? Kaya wag nyo pong husgahan. Okay? When it comes to views, natural po yun, magkaka-views, binlag nga eh. Diba? Pero wag nyo naman diktahan yung tao na tigil na yan, sige pa, ganyan. Sasabihin nyo, opinion, hindi po opinion yun. Pag-uutos po yun. Magkaiba yung inuutusan mo yung tao, yung nag-vlog, magkaiba yung nagbibigay ka ng opinion. Diba? Magkaiba yun. Sana po alam natin yung ano dyan, yung katotohanan. Diba? Alamin nyo muna, I'm sure some of you hindi talaga pamilyar. Diba? Kung ano ang totoong ugali ni Daddy Frankie. Kami pong mga nakasama niya, kaming mga kaibigan niya, literal, kahit hindi kami madalas magkita-kita dahil sa sobrang busy ni Daddy Frankie. Diba? Sa GC lang kami nag-uusap-usap, kamustahan. Alam namin na never nagbago si Daddy Frankie. Kung sa amin nga lang nila ballpoint man eh. Yung trato sa amin pag nagkikita-kita kami, naandun pa rin po. Kasi likas po kay Daddy Frankie na mabait. Yun nga lang di ba mami? Paalis na sila, di ba? May humabol na gustong magpa-picture. Binaba niya pa rin. Di ba? Kung maiba-iba yon, wala na, hindi napapansin ninyo. Oo, tatanungin pa kung may dollar. Di ba? Parang si, sabi naman ng mga viewers, parang si Ansing yun. Ibang charity vlogger. I'm sure kilala nyo yung tinutukoy ko. Na walang bukang bibig ko, hindi pera. Diba? Sa live, pera. Sa pera. Puro pera, maririnig mo sa bunganga. Dito kay Daddy Frankie, hindi. Ang maririnig mo, aral. Aral sa buhay. Aral in spiritual. Good manners and right conduct. Yan ang matututunan mo. Hindi lang po basta pagtulong yan. Bawat tao sa atin ay nakakakuha po. Nakakakuha po ng aral. Kaya nga po mahal ng taong bayan si Daddy Frankie. Saka po speaking of mga humihingi ng tulong, may mga nakukuha akong message na sa akin din nagme-message, sir, baka pwede mo kaming ilapit kay Daddy Frankie, followers po kami. I will do my best po. Actually, lahat naman po, kasi may GC kami sa hindi po nakakaalam, no? At pag may humihingi po ng tulong, inilalapag po talaga namin doon. Pero, syempre, mayroon pong pattern yan sila Daddy Frankie. Ini-schedule pa po. Oo, at kung mai-line up kayo, 'di ba? Kasi kung full na sila sa loob ng isang buwan, kasi hindi naman po, for example, sabihin natin sa loob ng isang buwan 100 katao. Diyos ko, paano nila i-vlog yung 100 katao na yun na nahingi ng tulong, 'di ba? So, kaya po nila selective, ika nga, yung mas higit na kailangan. Tulad ni Kuya Oliver, 'di ba? Katulad ni Atinida. 'Di ba? Katulad ng mga binabagong vlog nila Daddy Frankie. Yung mga gano'n, yung badly needed talaga at kailangan na. Kailangan mabago talaga ang buhay. 'Di ba? Hindi yung porke wala, wala, lapit agad, 'di ba? Hindi po. Kung magagawa nyo pa po ng paraan, gawan nyo ng paraan. 'Di ba? Huwag po tayong masanay na wala tayong ginagawang paraan para sa kapamilya natin. Kapamilya po natin 'yan. Actually, maging lesson learned nga itong buhay ni Kuya Oliver sa atin 'Di ba? Dito napatunayan ng Team Daddy Frankie, napatunayan natin mismo. 2 mata po natin na nakakita. 'Di ba?
ng transformation ni Kuya Oliver. Imagine nyo, sinukuan na ng pamilya, sinukuan na nila Anseng, diba? 20 years, nakakulong. Imagine that. Nakita natin yung transformation. Nakita natin yung pagbabago. Nakita po natin yung, kumbaga ang buhay, hanggat may buhay, may pag-asa. Nakita po natin yun kay Kuya Oliver. Kaya sana po, no? Kung wala naman pong masabing matino, yung iba dyan, yung iba lang po kasi marami talagang nakasumisimpatya sa Team Daddy Frankie. Marami po talaga natutuwa sa ginagawa, nagiging inspirasyon ang Team Daddy Frankie, 'di ba? Sa mga ganitong larangan. Kaya po sana ulos dili po tayo sa pagsasalita, panghuhusga. Hindi po iiwan ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver. Malinaw po yon na sinabi niya sa interview. Sino po ba nakapanood ng interview rito? Interview po namin kay Daddy Frankie. Ayan, comment down below po. Sana po malinaw sa inyo, narinig nyo naman po, na hindi po iiwan. Dadalaw-dalawin pa rin. Diba? Doon sa CCTV, of course, pag-aaralan pa. Okay? Hindi naman po lahat ng suggestion, 'di ba? Sabi nga ni Daddy Frankie, nakikita rin naman niya talaga yung mga comment na sana maglagay siya ng CCTV kay Kuya Oliver para makikita pa rin niya kung syempre kumbaga kay Daddy Frankie, pagkatiwalaan muna natin yung para rin naman natin sinabing wala tayong tiwala sa kay Anseng saka kay Kuya JJ. Diba? I'm sure some of you wala talagang tiwala kay Anseng. Diba? Pero kay Kuya JJ, diba, paubaya naman natin. Bigyan naman natin sila ng kahit papano second chance na mapatunayan nila sa sarili nila kay Kuya Oliver itself na mahal nila ito. Diba? So, para mapatunayan rin yung sinasabi ni Anseng na mahal niya ang kapatid niya. Diba? So, bigyan natin sila ng chance. Bigyan natin sila ng konting space para naman, diba, kahit papano, may ilayo muna sila sa social media. Kasi grabe na rin po talaga ang ni Anseng na tatamasang batikos, diba? Kahapon nga, dami nagko-comment. Sabi, habang nagbibigay daw ng pera, si Daddy Frankie, nakatingin daw sa pera si Anseng, nanlalaki daw mata. Pati ba naman yun na silip nyo pa, diba? So, bigyan po natin ng chance yung magkapatid na kung paano nila alagaan yung kanilang kapatid, diba, na si Kuya Oliver. I'm sure babalik naman si Daddy Frankie dyan eh. Siyempre, meron lang kailangan asikasuhin pa na ibang beneficiaries. Hindi lang naman si Kuya Oliver. So, may mga deserve pa rin, kagaya ni Kuya Oliver, na gustong tuntunin ng Team Daddy Frankie. Diba? So, ayun lang mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-Team Daddy Frankie. Sana po malawak na pang-unawa. Sana po, iwasan na po natin yung panghuhusga. Iwasan na po natin yung hindi magandang salita, no? Especially po sa kapwa-tao natin dahil wala pong magandang maidudulot sa kapwa yan, no? At sarili nyo lang din ang kinakalaban nyo. Hindi porke nagsalita ka, sasabihin mo opinion. Magkaiba po yung opinion sa panlalait. Magkaiba po yung panlalait sa opinion. Okay? Pakalaki pong diferensya nun. Okay? So, naging aral sa atin yung binibigay na aral ng Team Daddy Frankie. Diba? Especially ng vlog nila. So, sana po may natututunan tayo sa araw-araw at maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin dito sa Pikwa Official. At tayo po ang isa sa mga official reactor ng Team Daddy Frankie at defender at the same time.
para po sa mga tutuligsa. Kasi wala nang time si Daddy Frankie na sumagot sa mga basher. So kaya tayo na lamang po ang dumidepensa at nag-elaborate at nag-explain sa mga basher na hindi makaintindi, no? Paalala lang naman po sa mga basher, huwag nyo pong piliin maging toxic. Ang pangit po. Kasi mamanahin ng anak nyo yan. No, mamanahin ng anak nyo hanggang sa kaapu-apuhan nyo. Kasi nakikita sa inyo yung pagiging toxic. Okay? So hanggang dito na lamang po muna ang ating video. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng reaction at topic, comment down below. At don't forget to like and share at subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-Team Daddy Frankie at mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po. In behalf of Team Daddy Frankie and Daddy Frankie Reactor, ayan, God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo ng matiwasay at may pagmamahal sa puso. God bless everyone. Paalam po.